Nakakalungkot lang no na sa murang halaga niyan, which is 55,900 lang dapat, nakakabasa tayo ng mga out daw sa kanila ay 60,000, 70,000. May nabasa pa ako nung nakaraan. Channel. For today's video, pag-uusapan natin yung aking personal experiences sa paggamit kay Honda Navi na 2025. Yung 10 bagay na likes and dislikes natin no kay Honda Navi. Simulan na kagad natin. So unahin muna natin yung 5 bagay na mga nagustuhan ko kay Honda Navi. So unang-una, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang design. Dahil sobrang maporma siya, sobrang unique para sa isang 110cc na motor. At yung riding position mo sa kanya sobrang komportable dahil pag nakasakay ka sa motor parang nakaspread yung iyong arms no, hindi katulad sa iba na parang nakatupi ka ng sobra. Sakyan natin. So ganito yung sinasabi ko guys sa inyo. Sobrang relax nung riding position at talagang kapag kahit malayuan yung biyahe mo is hindi ka talaga basta-basta mapapagod or mangangawit. Kasama rin doon na nagustuhan ko sa kanya is yung legs mo na nakayakap dito sa tangke niya. Since para siyang big bike. Pero guys hindi siya big bike ano lang siya, small displacement. What I'm just saying is yung looks niya na 'di ba most of big bikes ganito itsura ng tangke and then nandito rin yung bukasan ng sa gas niya, dito ka rin nagpapagas. So pagka nakasakay ka at nagda-drive ka at kahit medyo mabilis ka, secured yung riding position mo since nakayakap yung dalawang hita mo dito sa tangke, which karamihan ng mga ibang motor lalo na sa scooter is bihira yung ganito. Most of the time is may gulay board yan. So yun yung una kong nagustuhan sa kanya, and i-add ko na rin dahil usapang forma na rin naman ni Honda Navi yung kanyang handlebar na sobrang pogi pag dinadrive mo. Talagang basta iba yung dating sa akin guys. Ewan ko kung ako lang yun, pero pag wala ka masyado nakikitang plastic dito sa harapan ng motor mo, parang ang sarap niya i-drive. So yun, personal ano ko lang yun, preference. Then pangalawa na gustuhan ko sa kanya is itong upuan guys, dahil sobrang komportable talaga. Ayan, malambot yung upuan niya. At talagang kahit gamitin mo siya ng malayuan or matagalan, sa tingin ko hindi basta-basta sasakit yung puwet nyo dito. Tapos isama mo na rin yung OBR mo no, kasi yung OBR mo, 'di ba medyo maiksi yung upuan dito. Pero ang kagandahan dito kay Honda Navi, yung itong grab bar niya, yung design niya pa curve. So kahit na maupuan ng OBR mo yung grab bar, dahil sa design niya na pa-curve at saka smooth yung pagka-curve niya paangat, talagang parang naging support pa siya no, parang extension ng upuan. Hindi siya masakit no, kahit angkasan dito, maupuan mo yung grab bar. So yun yung pangalawang nagustuhan ko sa kanya. Pangatlong nagustuhan ko sa kanya is balik tayo dito, yung design ng gas tank niya, which is nandito. So most of the time, di ba, minsan pag nag-drive ka, papagas ka, minsan nakakapagod pa yung bababa, akit ka pa ng motor para lang magbukas ng upuan at para ma-access mo yung gas tank mo. Unlike dito, hugutin mo lang yung susi mo, salpak mo dito, ayan, isang pihit lang. So ayun, may access ka na, di mo na kailangan bumaba pa ng motor. So yung pang-apat na nagustuhan ko sa kanya guys is yung paggamit sa kanya. Napakadali niyang gamitin, very beginner friendly. Kahit pa ikaw ay bati ka na sa pagmumotor, galing ka na sa matataas na CC, sa tingin ko pag sumakay ka dito, talaga mag-e-enjoy ka kasi yung power hindi sobra-sobrang lakas pero more than enough and very capable siya, lalo na kapag city driving or dito lang sa mga area nyo. At may mga errands kayo na kailangan bilhin, asikasuhin. Talagang ang sarap niyang gamitin guys. Pag umatakbo na kayo, ganda ng tama ng hangin sa inyo, kahit medyo mabilis, okay lang kasi yung position mo naman relax na relax ka. Tapos yung mga pagliko-liko, yan, medyo pagbabanking ka ng konti sa mga corner, talaga napakagaan niya. Kahit sino talaga sa tingin ko, kahit yung mga lady riders natin, talaga mag-e-enjoy dito. So punta na tayo sa panglimang nagustuhan ko dito kay Honda Navi guys, which is yung kanyang, of course, yung kanyang price. Lalo na ngayon guys na until bago matapos ang August, naka-discounted price sila Honda for this unit na 55,900 pesos. Para sa price niya, makaka-avail ka ng brand new, wala kang sakit sa ulo, matagal ang lifespan kumbaga, at mura ang maintenance since naka-carburetor ito.
mas mura, and matipid pa rin sa gas, no? Hindi ganun kalaki ang gas tank, pero matipid siya. Possible mas matipid dito, of course, pag na long ride natin, no, in the future. So sa price talagang hindi yan mawawala sa pinaka main selling point ni Honda Navi, guys, kumpara mo sa ibang available scooters right now in the motorcycle market. Ngayon, i-discuss na natin yung 5 bagay naman na alam kong yun ang gusto nyong marinig dito sa video na to. Yung 5 bagay na hindi ko gaano nagustuhan. Pero disclaimer lang, ito ay mga minor issues lang at ito ay personal preference or opinion ko lang based sa few time na nagamit ko si Honda Navi. Unahin na natin yung pinaka, hindi ko sure kung na-realize ninyo ito ng mga viewers at kung nagre-research pa lang kayo, since medyo hindi ganun ka latest yung mga tech or features ni Honda Navi, para siyang old school, medyo minor issue lang para sa akin at sa tingin ko pwede nyo ring makonsider is yung napakadami niyang susian. Ito bilangin natin ha. Ang susi mo napakaraming gamit, pero may duplicate naman to, so dalawa yung susi na ibibigay sa inyo. Ang dami niyang gamit, una sa engine pagka i-start nyo, so ito una, isa na yan. Tapos ngayon pagbababa kayo at magpa-park kayo, syempre ilalak nyo yung inyong manibela. Pangalawa, sususian nyo rin yan dyan. Hindi, wala siyang auto lock dito na yung parang sa ibang scooter na isasagad mo lang tapos maglalak na. Ito hindi, guys, sususian mo yan dito. So pangalawa to. Ayan. Pag nasusian mo, malalak na yan. So pangalawang gamit yan, ng susi. Tanggalin lang natin. Pangatlong gamit ng susian, dito sa upuan. Nandito naman yan sa kabilang side. May susian para mabuksan mo ito sa may gilid ng motor. Sususian mo, pag nag-click yun, tsaka mo lang ma-access ito, yung kanyang upuan. Tapos, hindi pa natatapos. May pang-apat pa, guys. Itong gas tank niya, disusi rin. So, susisian mo yung ignition, sususian mo yung pag-lock ng manibela, sususian mo yung sa upuan para mabuksan mo yung upuan, at yung pang-apat, sususian mo yung gas tank. So, susi na naman. Baka sabihin kasi nung ibang viewers natin, napaka-arte mo naman. Talaga naman sinususian niya mga yan. To be honest, tama naman po, no? Hindi naman siya talagang major issue, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mga minor issues lang siya para sa akin. Pero, in the long run, lalo na kapag kayo ay daily na nagmomotor or gumagamit kay Honda Navi, minsan ano rin siya may abalang konti, no? Minsan maabala ka rin dahil minsan nagmamadali ka, minsan nasa parking ka or may kailangan kang kunin sa upuan, kailangan mo nang ilak yung manibela mo, alis ka na. Sana yung mga sunod na Honda Navi na versions is medyo mabawasan yung disusi na features. Sana yung iba mai-connect sa dito sa may engine start and off para yung sa manibela, yung sa upuan baka pwede ring mai-connect na rin nila doon para easy access na lang, hindi yung kung saan ka pa magsusuksok ng susi. Pangalawang bagay na hindi ko nagustuhan kay Honda Navi, which is I think big deal naman ito, no, sa iba or baka sa karamihan. Yung kanyang storage, ito, okay siya, malaki siya, marami kang may store, pwede mo ilagay almost kahit ano. Pero ang downside lang niya, which is sinabi rin naman ng mga taga Honda na nag-assist sa amin at natingnan din namin, na-test namin. Pag sobrang malakas yung ulan or basta medyo umuulan at nababasa yung motor mo, pinapasok siya ng tubig. Hindi naman wild yung sobrang dami ng tubig na pumapasok, pero still, ibig sabihin lang nun, hindi ka pwede maglagay or mag-iwan ng gamit na bawal mabasa, na pwedeng masira pag nabasa, like gadgets or mga damit mo na wala sa plastic or sa tamang lagayan, no? So yun, medyo issue yun, no, para sa akin or baka sa inyo rin na pwede nyo rin makonsider. So ang magiging workaround doon, baka lalagyan natin siya ng sealant or goma or anything para ma-prevent lang yung pagpasok ng tubig, no, yung mga pakunti-kunting tubig. So yung pangatlo na hindi ko nagustuhan, guys, kay Honda Navi is yung kanyang mga turn signals. Ito yung sa harap likod, nang napansin ko rin, pagka masyado malakas yung ulan or basta siguro nababasa yung mga turn signals natin, nagmo-moist siya sa loob. So napansin ko kaagad yun after na maiparking ko siya sa wala ng ulan. Yan, mapapansin mo na may moist yung loob niya, which is hindi siya maganda. Di ko lang sigurado kung pwedeng makasira yun dun sa wiring or anything. Hindi naman siguro kasi konting-konti lang na may mga moist, pero still may moist siya. Nawawala rin naman kaagad. So kung issue yun sa inyo, pwede naman yatang may workaround naman doon. Pwedeng palitan yung takip niya or baka pwedeng malagyan ng sealed or palitan yung mismong turn signal kasi may mga aftermarket naman na for sure nalalabas para sa mga turn signal. So yun yung
pangatlo. So punta tayo sa pang-apat. Ang isang hindi ko pa nagustuhan sa kanya is yung kanyang headlight. To be honest, nung umpisa akala ko sobrang deal breaker no. Pero very minor lang no. Para sa akin lang yun. Pero hindi ko lang alam sa inyo guys pag nakagamit kayo at na experience nyo. Naka-halogen pa kasi siya, hindi pa naka-LED lahat ng lights nito including yung headlights. Meron naman siyang high beam at low beam, of course. Pero yung linaw niya, hindi mo talaga makukumpara sa na naka-LED na headlights. Lalo na yung headlights. Kasi maliwanag talaga guys. Pero kapag ginamit nyo naman siya sa gabi, okay na rin naman siya. Hindi naman siya sobrang, sabi ko nga sa inyo, akala ko nung una sobrang labo or halos wala kang makikita dahil nga pag tingin mo sa specs ay naka-halogen, hindi pa LED. Pero pag ginamit mo naman siya, of course, very capable naman siya, no? Nabigyan ka ng more than enough na ilaw. Pero yun nga lang, for me, kung kayo yung mga naglo-long ride yan, malalayo talaga yung biyahe nyo. Kailangan nyo magpalit ng LED or at least mag-add kayo ng mga MDL guys. Yun ang suggestion ko. Yun ang workaround. So punta na tayo sa last na di natin nagustuhan masyado kay Honda Navi, which is yung pang-5, is yung kanyang analog na panel. So naka-analog pa siya guys dito. So, ang features lang niya ay very basic. Kumbaga, kung ano lang yung kailangan mo talaga. Meron ditong signal na kung naka-high beam ka, kung naka-on yung left and right turn signal mo, and then yung fuel gauge mo kung meron ka pang gas or wala na, at yung kanyang pinakang panel para sa RPM mo. At saka yung iyong mileage. So, yun lang. Very basic. Wala nang ibang feature. So, hindi naman siya major issue dahil yun lang naman talaga yung kailangan mo pa for your daily riding needs. Pero yun nga, sa gustong makapag-monitor no, ng kanilang gas consumption, kailangan mo pa mag-manual dito magbilang kung nakailang kilometer ka sa ride mo and then kailangan mong i-monitor kasi hindi ka pwede mag-set ng halimbawa, trip A, trip B yan, magkano yung na-consume mo. Medyo minor issue lang naman yun. And then yung bonus natin no, na hindi naman siya about Navi na dislike pero medyo malungkot lang tayo sa reality no, about sa pagkuha ng brand new na motor ngayon dito sa atin sa Pilipinas dahil nakakalungkot, marami akong nababasa na yun nga, sabi mahirap na humanap ng stock ng unit tapos pag nakahanap ka hindi mo mailabas dahil prepared ng most of the kasa ay installment. Although wala naman tayong binabanggit no, or hindi naman natin nilalahat dahil marami pa rin dyan na talagang mga tapat at talagang sumusunod no, sa ating batas no, about yan sa pagre-release, pagbibenta ng units. Pero yun lang, nakakalungkot lang no, na sa murang halaga niyan which is 55,900 lang dapat, nakakabasa tayo ng mga out daw sa kanila ay 60,000, 70,000. May nabasa pa ako nung nakaraan, umabot 80,000 para lang makakuha ka ng unit kung gusto mong mag-cash. So parang di ko alam hindi ko naman inaano yung grind ng mga kapwa natin dyan na mga agent or nag-aahente or nagba-buy and sell. Kasi diskarte nila yun. Pero ang akin lang is sana kahit sa mga kasa lang mismo na hindi naman yung sa tao lang or sa buy and sell. Sana mapatupad yung ganun na talagang kung ano yung SRP is yun lang sana. At kung gusto man magbigay ng extra sa inyo dahil natuwa sa inyo sa service, nabigyan nyo sila ng unit, is yung bukal na lang sa loob ng buyer, no? Buyer ng motor. Dahil nakakalungkot. Alam ko dapat marami-rami na ngayon to sa kalsada kung hindi lang yun, naiipit no, yung mga units sa mga overpriced na presyohan ng mga Honda Navi. At ang alam ko matagal naman ang ganyan ang sitwasyon Lahat yan pag may bagong labas na motor. Sa umpisa, mga first 2 to 3 months ata, ganyan, napakahirap. Kahit yata yung Honda Giorno ngayon talagang pahirapan makakuha ng cash. So yun lang guys, yun yung mga nagustuhan ko at yung mga minor issues na hindi ko gaano nagustuhan kay Honda Navi. At kayo guys, sa tingin nyo, magiging major issue ba sa inyo yung sinabi natin dito sa video na mga minor issues na hindi natin nagustuhan? I-consider nyo rin naman yung mga nagustuhan natin kay Honda Navi. Sa totoo lang, hindi lang yun yung nagustuhan ko, hindi lang 5, sobrang dami. Kung yung mga hindi ko nagustuhan na yun lang talaga halos yung mga hindi ko nagustuhan, pero the rest, hindi lang 5
napakarami kong nagustuhan pa kay Honda Navi. Hindi lang natin syempre lahat ma-discuss dito. Yun lang, kung nag-enjoy ka sa video natin at may natutunan kayo at nakatulong ako sa inyo kahit papano, baka pwede nyong i-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating video. At abangan nyo guys, mayroon akong parating niluluto ko pa lang na review kay Honda Click naman. So ikukumpara natin Honda Navi versus Honda Click 125, and then after noon meron tayong kasunod na Honda Click 125 experience, no, dahil meron din tayong Honda Click na more than or almost 5 years na sa atin, no. So sa mga nagbabalak kumuha ng Honda Click dyan, abangan nyo lang within this week or early next week lalabas yung video natin about Honda Click. And then meron din tayong paparating guys na niluluto ko pa lang, kausap ko pa lang yung tropa. Meron tayong Sniper na review guys sa mismong owner ng Sniper, sa mga mahihilig dyan sa mga declutch na motor. Alam ko marami rin sa inyo mga Sniper fanboy dyan sa mga declutch na talagang racing. Ayan, talaga debil magpatakbo yun guys. Kaya yun, i-interviewin natin siya. Sasabayan natin ng malupitan na review, no, para makonsider nyo rin. Abangan nyo yan. Hingi rin ako ng pabor sa inyo, baka pwede kayo mag-comment sa video natin, no, ng mga suggestion ng content na gusto nyo pa makita sa channel. Baka meron kayong motor na gusto ipa-review. Basta kaya ko at possible na ma-review natin. Pagbibigyan ko kayo, ilalabas natin yan. Yun lang, kung nag-enjoy ka sa video natin at may natutunan kayo at nakatulong ako sa inyo kahit papano, baka pwede nyong i-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating video. At abangan nyo yung mga upcoming contents natin. Puro motovlog pa rin tayo. Salamat guys. See you.